Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa kaganapang nangyari sa game number 2 ng quarter-final round ng World Cup. Dito po ay may nakadiretso na ba for semifinals? Alamin natin, pag-aralan natin ang crucial game between Alexander Donchenko in a must-win situation dahil naunahan siya kahapon ni Nodirbek Yakubov ng Uzbekistan. Si Yakubov kailangan lang ng tabla and then secure na niya ang semi-final round seat. Ayan, kaya talagang kailangan pilitin ni Donchenko. Yan po ang ating pag-aaralan. Napaka-crucial niyan. Pero bago tayo magsimulang mag-analyze, ay meron tayong papremyo ngayon sa Internet Chess Club. Ayan. Kabubukas ko lang po, ito ang bubungad sa atin once na mag-login tayo sa ICC. And then click the mission dito po sa right upper. Ayan, kita nyo naman yung cursor ko, di ba? Click ko yung mission and then lalabas dito ang iba't ibang missions na dapat nating matapos. Ito po ang ating papremyo. O, dito muna tayo sa daily puzzle ha. Paiikutin natin yung missions na yan pero unahin natin itong daily puzzle para medyo madali-dali. So, daily puzzle, kiklik ko lang po itong go. Ayan, may go yan katapat. O, go. Yan. Bubungad sa atin ngayon ang puzzle na ito. Ito yung sasagutan nyo for today's video mga kamatsas. Ito po yung ilalagay nyo sa comment section below. Una, your full name. Pangalawa, yung inyong ICC account username. Ako, ang username ko ay Rodwings. Yung lagi kong ginagamit pang laro dito. Yan ang account username ko eh. Rodwings, no? Halimbawa, kung inyo ay Balagbag Tuta o kung ano pang username account nyo, lagay nyo pangalawa. Pangatlo ay yung inyong Facebook account. Mamaya papaliwanag ko po kung bakit kailangan ng Facebook account. Pang-apat ay yung inyong GCash number. Diyan ko ilalagay ang inyong premyo. Araw-araw po ay may mananalo ng dalawa, no? Dalawa ang mananalo ng 100 GCash. Sayang yon. Oh, ito ba'y paunahan? Hindi po. Raffle ito. Once na makumpleto mo lahat ng requirements na kailangan, entry nyo na yon para sa raffle. Okay? Isang beses lang po. Hindi pwedeng doble-doble ang entry. O, pang-apat yon GCash number. Pang-lima, ano naman ang natutunan nyo sa inanalyze nating laban? Kahit ano lang. Any reactions? 5 po yon. Again, complete name, ICC username, yung inyong Facebook account, yung inyong GCash number, at pang-5, yung inyong natutunan, any reaction sa ating inanalyze na video. And then, para saan yung Facebook account? Magpo-post po ako ng something na galing dito sa ating inanalyze. Pwedeng yung thumbnail natin na ginamit dito, i-post ko sa Facebook. Tapos, doon nyo i-comment yung screenshot na katunayan. O, balik tayo sa missions Dito sa daily puzzle na ito, mapupuno po yan eh. Mag-iiba kulay niyan, yung bakanting bar na yan, mapupuno yan. Magiging hindi 0-1 yan, magiging 1-1. Ibig sabihin na kumpleto, nasagutan nyo talaga itong daily puzzle. Yan, screenshot nyo yon and then ipopost nyo naman doon sa comments na kung saan ipopost ko ang thumbnail ng video na ito. Doon nyo ipopost. Para pag nag-comment picker tayo, gagamit po ako ng comment picker para sa YouTube. Irarambolize niya yung lahat ng nag-comments doon at kapag may napili, verify ko. Kompleto ba yung 5 na impormasyon? Nakapag-screenshot ba? Na-post ba doon sa Facebook na pinost natin doon? Kapag lahat yon ay sakto, panalo ka. Papadalahan kita ng GCash 100. Okay? 2 ang mananalo araw-araw. Okay po mga kamatsas? Yan po ang ating paliwanag dito sa ating palaro mula sa Internet Chess Club mga kamatsas. Alright. So ngayon po ay i-analyze natin ang crucial game na ito. Nag-C4 si Donchenko at nag-E6 si Yakubov. Knight C3, English opening. Pero ayaw ni Yakubov pasukin ng English kaya gusto niya ng Queen's Gambit decline. Isa po sa pang-iwas sa English opening yung ganyang formation eh. Pang-iwas yan. Mauobliga ang puti na pasukin ng Queen's Gambit. Hinain. Queen's Gambit decline, exchange variation, Bishop G5, ayan, matandang opening na po ito. Panahon pa nila Kasparov, Karpov, ginagawa na yan. Bishop F5, ayan. Normally po dito sa ganitong theory, nagbi-Bishop E7 tapos castling, 'di ba? Yan ang normal na nakikita natin. Pero itong Bishop F5, another sideline, pero medyo malalim itong linya na to eh. Bakit malalim sa black? Yung tipong nagpapa-capture diyan, yan o, na nadadamage
ang pawn structure ng maaga sa black. So pero malalim yan. Ang kapalit naman yan, bishop pair, buhay. O tingnan natin. Knight F3, A5, okay, space sa queen side, Knight H4. Ayun. Kakainin ba? Pero pag kinain, aayos ang pawn structure, mawawala yung double pawn, di ba? Nag-bishop to B4, rook C1 muna, okay, and nag-knight D7, bishop E2, develop lang A4, mag-A3, at nag-A3. Dito na po lumabas ang new move. Wala na sa libro dahil ang nakatala pa sa libro ay castling, mga kamatsas. O pero dito A3, ayun, nagkawalaan na. Hinapture, capture, and king D8. Ayan. Siguro kaya ginawa ito ni Yakubov kasi nga tabla lang kailangan niya eh. Hindi naman siya kailangang magwawala eh. Dapat ang magwala dito talagang si Donchenko eh. Nag G3, Knight B6, Knight G2. Okay, para makamaneuver, lilipat sa kabila. Ayun, nagmaneuver din po. Kanya-kanyang cambio, mga kamatsas. Kambyuhan, Knight F4, Knight D6 at nag H4. Ayun, no, may threatening H5 at nag Bishop B1. Dito ako napabilib sa tirang ito nung nakita ko kagabi. Sumusulyap-sulyap ako sa live eh, sa live feed ng kanilang DGT eh. Bishop B1, no, grabe. Unang-una nakakatakot, nasa loob ng teritoryo ng puti. Pero akalain nyo may naiisip na ganun si mga ikot-ikot si Yakubov, ano? Kita pa niya yon. Nag F3 para walang lundag ng knight dyan. Pag-iingat lang, prophylactic control. At nag F5 na. King F2, pag malabo matatangay ang bishop pero maliwanag, umiwas kagad. At nag-bishop D3, bishop C4, at nag-bishop B1. Okay, ang strategy ni Yakubov, okay, exchange tayo, mas madaling itabla, knockout ka na. Galing ng strategy niya, no? Si Donchenko naman, ako, di pwede. No, kailangan nandyan ang pyesa hanggat maaari. Alam din ni Donchenko, nag-H6 muna. Para mamaya po, hindi na tamaan pa ng threat. Malalim yung nakikita. Advance mag-isip. Inilag agad kahit na may harang pa. Nag-rook G1. Yan, ready to break na kagad sa king side. Inabangan naman. At nag-king G2. Ano plano ng king G2? Gaganon ba o gaganon? Tapos G4. Nag-rook A5. Ayan. Kumbaga, syempre, hindi pwedeng ang puti lang ang nagpaplano ng atake. Kailangan lagi po nating consider yung counter-attack, counter-play. So, gaganon, no? Rook B5 to attack the weak B2 pawn. At nag-king H2. Umiwas. Pero nabad mo ba ng computer? Hindi nagustuhan ng tira na yan. Kung computer po ang patitirahin, accurate move ay Rook D1. Rook D1, tapos King F2. Yan ba? Pababalikin lang. Tapos Rook GC1. Ayun. Pero itong Rook D1, medyo mabigat makita. King H2, Rook B5. Ayun, nagmadali naman kagad si Yakubov. Dapat daw ang tira is Rook E8. Ayan, kumbaga matsyag-matsyag muna sa weak E3 pawn ng puti. Pero para sa akin wala namang mali. Inatake lang. Sela ng computer. Rook G2, dinepensahan. Nag-rook E8, ayun, nakita rin. So, na-realize dito ni Yakubov, wala na pong purpose ang tore niya sa G-file. So, kailangan na niyang ilipat sa E-file para hindi rin basta-basta makaalis ang tore kababantay sa pawn niya. At nag-rook F2. Yan, good move, no? Simpleng tira lang. Bakit naging good move yan? Lalim. Rook B3. Ayan na nga po. No? To strategize na, mas simplify. Paunti-unti. Di ba? 3 pyesa na lang. 3 na lang ang piyesang sakit sa ulo ni Yakubov. Di ba? Ang galing ng diskarte. Knight G2, depensa. At nag-bishop to D1. Bishop D1, ano plano niyan? Nag-bishop D3, B5, okay, para makuha yung C4 ng buong-buo. Nag-rook F1, paalis, and bumalik lang. Nag-rook C1, atake sa pawn, at nag-bishop C4, umiwas ulit. Kasi talagang can't afford ang white to exchange pieces, lalong mawawala ng sakit ng ulong panggulo-gulo sa posisyon ni Yakubov. At nag-bishop E2. Kanina pa napakalikot ng bishop na yan. Kanina pa nag-iikot yan. Bishop traveler, no? Grabe yan. Kanina pa ang likot-likot niya, no? Mula nung kanina pa gumanon. Galing, ano? Kala ko knight lang ang malikot. Okay, pinakapture po yung pawn sa C6. Sinadya talaga ni Yakubov pero may king D7.
para maatake, para madepensa ng knight, nag-rook d5 para maatake. Ayun, iskwalado mga kamatsas. Sukat na sukat. Suportado pa yung pawn d5 at nag-bishop d3. Atake, kinapture na po yung knight. Ayan. Kumbaga, nasa isip lang talaga ni Yakubweb. No need to complicate the position. Simplify. Okay, exchange. Pero, ang tamang tira lang daw dito ay rook c8. Yan, kung accurate po ang pag-uusapan. And rook b8. Pangatlong choice lang yung bishop takes, knight takes, rook takes, and then ganon, kain, king e6 lang muna. Suporta lang muna sa pawn d5. And nag-bishop c6. Ayun, kinuntirya yung pawn sa d5. Dito po kasi mga kamatsas, kung kakapturin po ang pawn sa a4, mabibitawan ng bishop ang square e2 na kung saan may check, may bawi din sa pawn b2. So, kaya kinuntirya, tinarget yung pawn sa d5 at nag-knight e4, threat ang tore, kinapture ng bishop check, king d6, kinapture na ang knight capture. Yun nga lang po ay rook and pawn ending na kung saan dito ay talagang inanalyze mabuti, tiyak na tiyak ni Yakubweb na ang outcome nito, alam niyang aware siya na equal ang position. Equal, rook and pawn ending, daming equal niyan eh. G4, pero syempre, iba yung pag-iingat pa rin. Threat ang pawn, nag-king F2. Binigay na lang po kasi kung dito pupunta, para depensahan, mag-king to D5. At kung mag-rook dito naman, mag-E3. Matatalo pa ang puti sa passive na discarding yan. Kaya wala nang atrasan, king F2 idea is to touch the E3 pag kinain ito and then makuha yung pawn E4. Pero ayaw hayaan ni Yakubweb. Check muna and then yun ang tinarget yung pawn G4. At nag-king E3, pinakain ng pawn, nag-H5 at nag-rook G2. Threat ang pawn, rook B5 depensa, king C6, check ulit, king D6. Ayun, iniba. Kasi magtatable, threefold ang mangyayari. Kinain yon and check, kain. Check din, king b7, kain, and then rook behind, pass pawn, and then iyan naman po ang susunod na manggugulo. Check, angat, ganoon, king b7 para hindi makababa, at dito po ay nag-agree draw na sila. So, ibig sabihin, matagumpay po na naitawid ni Yakubweb at meron na siyang secure na upuan para sa semi-final round, mga kamatsas. Grabe, sarap, no? Sa semi-final round, kailangan, kung matalo ka man sa semi-finals, maglalaban pa yung dalawang talo ng semi-final round. Kasi nga po, 4 players, di ba? Yung dalawa mananalo, yung dalawa matatalo. Yung dalawang parehong talo, maglalaban yun. Kung sino manalo doon, pasok pa rin sa candidates. Third place. 3 po kukunin dito. Yung dalawang finalist and then yung magkakatalo sa parehong talo ng semifinals. Kung sino manalo doon magda-third place, 3 ang kukunin para makapasok sa FIDE Candidates for World Chess Championship. Ayun po mga kamatsas. Kaya itong si Yakubweb, abay talagang ang galing talaga ng Uzbekistan mag-training, ano? Grabe. So, ito po ang report sa kanilang bracket mga kamatsas. Kaya ito lang po yung i-analyze natin kasi nga po, ayan o, 1-1. O, magta-tiebreaker pa sila mamaya. Sindarov and Martinez. 1-1. Yakubweb lang nanalo eh. O, Shankland, Esipenko, 1-1. Weyi, Arjun Erigaisi, 1-1. So mamaya magkakatayan pa yan sa tiebreaker. Yan ang masaya. Yung 2 tiebreaker rapid games nila, dyan magkakaalaman mga kamatsas. Okay? So yan po ang aabangan natin mga kamatsas. Alright, bago tayo magtapos, muli po ongoing ang registration ng ating Kamatsas Friday night. This coming Friday na po yun at 7 p.m. Ginagamit naman natin doon ay ang system ng Lichess. Kasi po sila lang or ang platform lang na yon ang mayroon pong Grand Prix system automatic pairing nag-generate ng online tournament eh. So okay po yun, ano? Safe na safe. And then pagka nandaya, no worries, magko-close ang account. Mahigpit po ang anti-cheating system ng Lichess. Di pwedeng basta-basta mandaya, tanggal ang account mo. Mako-close. Okay? And then yung atin pong one time lang, isang beses lang mangyayari sa loob ng isang taon, ang ating birthday online tournament. Birthday po ng inyong lingkod na si Kamatsas. This coming November 23, Sunday naman po yun at 10 a.m. Dalawa po ang links na ipopost ko din po sa comment section below para makapag-register po kayo kung gusto nyo mga kamatsas, no? Kung mapagbibigyan nyo po ko lalo na sa aking birthday online tournament, register na kayo. May mga prizes tayo doon and ayan, kita-kits tayo. Naka-live streaming yon mga kamatsas, no?
ang ating Kamatsas Friday night and ang ating birthday online. And then, bukas po ang live natin sa ICC. Yung ating ginagawang once a week na ICC sparring battles natin. Abangan nyo po. Bukas po yon at 8 p.m. mga Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.